Hello friend, tigil ka muna. Pakiramdam mo ba, huling-huli ka na sa biyahe ng buhay mo? Yung tipong yung mga kasabayan mo, mga kaedadan mo, mga successful na, nakikita mo sila, pa-travel-travel na, may sasakyan, may bahay. Yung tipong parang hindi mo na alam ang purpose ng buhay. Parang wala nang nagpapasaya sa'yo, na-stress ka na. Don't worry, normal yan. Pagdadaanan mo talaga yan. Actually, pinagdaanan ko yan. And hanggang ngayon, pinagdadaanan ko pa rin yan. Okay? So kasi hindi talaga mawawala sa tao yan. Kasi palagi may mas mataas sa atin. Now, gamitin mo yan bilang isang stepping stone mo, lakas ng loob na gawin yung mga bagay na gusto mo. Kasi pinagdaanan ko yan and yung naramdaman ko yan, doon ako mas nagpursige. Kaya na, kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? So, ganun ba ako katanga para hindi ko kayanin? So, dapat kaya mo. Dapat ang maging mindset mo is kaya mo. And don't worry, lahat na nagpo-post, okay? Lahat na nagpo-post ng mga success story nila sa hindi lahat yung totoo. Okay? Kasi ang pinapakita lang kasi ng tao lagi is yung kasiyahan. Hindi nila pinapakita yung mga negative or mga hindi maganda nangyari sa buhay nila. Okay? Dahil ang mga tunay na successful na tao, hindi yan binobroadcast. Okay? Yes, pwede mag-celebrate, mag-post paminsan-minsan, pero yung ginagawang career yung pag-post. So, hindi yun yung tunay na buhay nila. Okay? Bakit ko masasabi? Kasi galing din ako doon. Nung mentality ko po is ganun din. Nung walang-wala pa ako financially, ganun din yung mentality ko. Okay? At nung nakaluwag-luwag na ako sa buhay, doon ko napagtanto na hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat pala keep it private. Okay? So, kaya pansinin mo yung mga brands mo na pa-travel-travel, hindi mo alam ang reason bakit sila nagta-travel. So, pwedeng stress din sila. Okay? Tumatakas sa problema. Pwedeng ganun. Which is, ginagawa ko rin yung dati. Okay? So, now, sa sitwasyon mo na yan, na down ka, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa. Kita mo to? Jesus is the way. Okay? So, huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Number 1 yan. Kasi may purpose si Lord kung bakit nangyayari yan sa buhay natin. Okay? And huwag kang give up, huwag kang bibitaw doon sa pangako na yun. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng motivation at isa yun sa mga motivation. Pangalawa dyan, yung mga family mo, okay? And yung tingin mo sa sarili mo na down ka na, yan ang gamitin mong inspirasyon, gamitin mong sandata para mas magawa mo pa yung mga bagay, maging uhaw ka sa pangarap, sa success, okay? Pero hindi lang natin puro financial ang kailangan natin. Kaya wag niyong kakalimutan si Jesus, okay? Kwento ko lang din saglit yung mga pinagdaanan ko. Dati akong tambay, dati akong walang-wala talaga. Yung umaasa lang ako sa nanay ko, pakainin ako, buti na lang mabait ang nanay ko. Pero mahirap talaga kami, as in wala kami, yung tipong maputik sa bahay. Ayan. Yung magulang ko, isa din sa pinaka naging inspirasyon ko kung bakit ako nagpursige. Pero, take note, most of the time, family mo pa yung magda-down sa'yo. Okay, hindi lahat. Pero most of the time, yung malapit sa'yo relative, sila hindi maniwala sa'yo, sila yung mga negative feedback, yun yung maririnig mo sa kanila. And that is normal dahil hindi nila naunawaan yung kakayanan mo, hindi nila naunawaan kung sino ka at ano yung goal mo. Ano yung pangarap mo, hindi nila nakita yun. Ikaw lang talaga nakita mo. So, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo at si Jesus. Okay? Walang iba. Hindi nanay mo, hindi kapatid mo, walang iba. Okay? So, kwento ko muna yung dati yun, dinadown ako, kapatid ko pa, na parang, alam mo yun, napipil mo na wala kang kwenta. Wala kang kwentang tao kasi palamunin ka, wala ka kahit yung 20 pesos lang, hirap na hirap ka. Yung tipong ganun. At yun yung isa sa naging reason ko, simula nung nakaisip ako na, hindi ko pwede. Tama na, kailangan may magbago. Doon ako nagpursige and hindi ko sinasabi na successful na ako financially kasi ang dami ko pa rin talagang gustong mabili na hindi ko pa nabibili. Pero kung kukumpara ko yung 10 years before, is mas okay na ako ngayon. Napagawa ko na ng bahay yung nanay ko. This is not to brag, I just want to inspire you na may pag-asa sa sitwasyon mo. Yun, naging inspiration ko yung nanay ko kasi ang pangit ng bahay namin. So nagpursige ako na mapagawa ng bahay nanay ko. Yun, napagawa ko sila, bato na, sementado na, and up and down pa. So, malaki pa siya. Okay? Then, may sarili din kaming bahay. May pamilya na kasi ako, may baby na rin ako na isang babae. And yun, makabili na din kami ng sarili naming bahay.
And nakapag-build kami ng sarili naming company with 17 employees so far. Dati kami 25, so nagbawas kami ng tao. 17 na lang kasi madami din nag-resign. Yun. And yan, gusto ko lang ano sa'yo na wag kang bibitaw sa iyong pangarap. Wag ka maniwala ka sa sarili mo, okay? Wag ka maniwala dun sa matalino lang yung masasin. No. Most of the time, hindi matatalino lang yung... Kasi ang talino kasi, hindi mo magagamit kapag walang sipag talaga, okay? Sipag and consistency and Jesus. Okay, maniwala ka lang sa sarili mo and kay Jesus. Tapos tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay? Basta, porsigido ka lang. Okay? Dedication kasi, commitment and execution ang kailangan mo para makarating doon sa gusto mong patunguhan. Kahit mag-start ka sa trabaho, racket, anything. Pero dapat mag-isip ka kung ano yung gusto mo para ma-achieve mo talaga siya ng clear sa isip mo. Okay? So, gamitin mo mga sandata yung mga pamilya mo, mga nagda-down sa'yo, Jesus, and wag kang tumingin sa iba, sarili mo lang. Okay, wag kang mainggit dun sa mga nakikita mo sa social media kasi hindi lahat yun totoo. Hopefully, may nakuha ka namang aral dito and sinare ko lang sa'yo para meron ka ng pag-asa. Bye-bye.